beloved Boss Mike Cervera. Ano ito? Ha? Ikakagulat ba ng mga tao ito? May ibubulgar daw ang ICC tungkol kay Duterte? Ano ito? Pasok! Quadcom naman mga kabrigada, umaasang may sisiwalat ng ICC na isang Alin? multi-billion pesos na racket daw ang war on drugs ng Administrasyong Duterte. Alak ka, multibilyong racket! Galing sa droga! Talaga ba? Kayo po ba'y naniniwala doon? Itong sa racket na ito? Ito! Umaasang may sisiwalat ng ICC na isang multi-billion pesos na racket daw ang war on drugs ng Administrasyong Duterte. Alak ka! Alam nyo mga kababayan ko, mukhang matindi talaga ang ebidensya ng ICC labang kay Digunyo. Ano, itong mga ipinasa na mga dokumento o mga ebidensya ng mga prosecution panel diyan po sa may ICC, kasama nga diyan sila Attorney Conti, ano po, at syempre yung isang talagang nagtulak niyan, wala pong iba kung hindi si Trillanes, mga kababayan. At syempre eto nga kamakailan, kung inyong matatandaan, ang mga saksi ay tinulungan na po ng gobyerno, etong inisyatibo ng Department of Justice na papuntahin, tulungang dalhin itong mga saksi doon sa ICC. Di po ba mga kababayan ko? Tinulungan na ho ng gobyerno yan eh. Hindi kaya dahil nga dito sa malakas na mga ebidensya at mga salaysay ng saksi ay lahat ng hilingin netong kampo ni Digong ay tablado. Ano ba mga kababayan? Yung huli-huli lang hinihiling ay etong ang dalawang judge daw na bias, mga kababayan. Aba, tinabla rin. Oo, ng ICC. Sabi ng ICC, hindi bias yung mga judge namin. Ganun mga kababayan no? Sabi ni Digong kasi, ng kampo ni Digong, ni Kokman, ay tanggalin niyo yung dalawang yan dahil nakakahalata kami. Ilang motion na ho ay yung aming hinihiling. Abay baka, hindi pa ho napagbibigyan. Kita nyo mga kababayan ko, no? Mukhang talagang etong kampo ng mga Duterte, hirap na. At alam din ni Digong, mga kababayan. Alam din ni Digong yan. Abogado yun eh. Diba? Ganon din si Sara, abogado yun. Kaya ba nung mabalitaan, mga kababayan, na ganon na nga ang mangyayari, abay, tuwan-tuwa na si Sara? Diba? Tuwan-tuwa si Sara, mga kababayan. Pangiti-ngiti pa habang binabalita na yung tatay ko, gusto kasi magpa-cremate ba? May pa ganun-ganun, mga kababayan. Oo, buti na lang, mga kababayan, yung pagtawa-tawa niya, napipigilan ni Haring Roque. Kung hindi, mga kababayan, talagang mabibisto. Yung katuwaan, yung kasiyahan niya na balita na ibinalita niya sa taong bayan, mga kababayan, hindi maitatago talaga. Di po ba? Tuwan-tuwa, mga kababayan eto na, tuloy na natin. Bakit? Brigada Haji Camino, Pasok! ibrigada mo! Brigada Live Report. Umaasa si House Assistant Majority Leader Jay Kong-hoon na may sisiwalat ng International Criminal Court sa paglilitis na ginamit lamang umano ang war on drugs upang kumubra na bilyon-bilyong pisong halaga ng racket ang Administrasyong Duterte. Lumabas kasi sa mga naunang pagdinig ng Quadcom na sa halip na masugpo ang problema sa illegal na droga, tumaas lang umano ang presyo nito, kinontrol ang illegal na merkado at pinakinabangan ang mga negosyo tulad ng Pogo. Iginiiti Kong-hoon na pinagpapatay ang maliliit na drug pushers ngunit lalo lang lumakas ang malalaking sindikato dahil sila ang kumontrol sa supply at nagtakda ng presyo. Ipinunto nito na kung Grabe naman kayo. Kung makabintang naman kayo. Paano nyo naman na sigurado
ano lang yun, pakitang tao para makontrol nila yung negosyo sa droga. Parang kasi mga kababayan, etong mga kongresista, abay talagang tinuturo na itong si Digong ay minanipula at ginawang monopolya ang droga sa bansa. Opo, walang ibang magbebenta. Eka, kami lang. Oo, kami. Oo, dahil ako na presidente. Parang gano'n ano, mga kababayan ano. Parang gano'n yung sinasabi na itong si Kung Hun. Oo, parang minanipula, minaniobra, minopolya. Oo, itong itong kalakalan sa droga. Nako, mga kababayan ko. Tindi no, mga kababayan, ang tindi. Oy, shoutout sa inyo po lahat mga mga kababayan. Oh, sige tuloy natin. May ebidensya ba kayo? Oh. Ay sabagay meron. Inyo pong maalala nga eto no, mga kababayan. Kung inyo lang pong maalala no. Eto, mga kababayan ko, panoorin po ninyo hindi, bali yan. Eto na muna. Talagang gera ito kontra droga, dapat ay ginawang tarol sa supply at nagtakda ng presyo. Ipinuntun ng Pogo. Iginiiti Kong Hun na pinagpapatay ang maliliit na drug pushers, ngunit lalo lang lumakas ang malalaking sindikato. Kita nyo, pinagpapatay ang maliliit na pusher, addict, isama nyo pa yung mga napagkamalan. Dahil sila ang kumontrol sa supply at nagtakda ng presyo. Ipinuntun nito na kung talagang gera Sila daw ang magkukontrol ng supply at para, mga kababayan, kontrolado nila yung presyo. Galing, mga kababayan. Alam nyo po ba yung mga ganyan, yung droga, yung shabu, mga kababayan? Yan talaga yung, kahit sino, kaya namang bilhin, basta addict na, no? Parang presyo ng ginto ang halaga, mga kababayan. Opo, biruin ninyo, yung ginto, napakahirap hanapin, huhukay ka ng malalim. Gagawa ka ng tunnel para makahanap ng ginto. Eto, mga kababayan, gagawa lang ng laboratorio, tapos makakalikha na sila ng singhalaga ng presyo ng ginto sa pamamagitan ng ipinagbabawal na droga. Kita nyo? Kaya mga kababayan, bilyon-bilyon ang halaga. Oo. No, mga kababayan. Nako, tanong nyo sa mga DDS yan. Alam nila yan. Oo. Kaya nga sila galit na galit eh. Bakit kanyo mga kababayan hindi magagalit yung mga DDS? Sinusuplayan ni Digong eh. Diba? Kaya ho sila galit na galit. Oo. Ugali naman nila na ibibintang na, adik ka siguro kaya ayaw mo kay Digong. Mali. Huwag niyong ibintang yung gawain ninyo. Di ba? Naging legal yung droga ninyo dahil dito. Yan, malapit ng mamatay. Di ba mga kababayan ko? Kaya kapag ka may DDS dyan, tigang na ba kayo? Bakit? Dahil nahuhuli lahat yung mga droga na pinapasok ng mga kasama nito. Di ba mga kababayan ko? Yan. Kaya kapag may DDS, giyang na giyang ka na, Hindi ka na makasungap, Yan. Bakit? Wala na. Laging nahuhuli ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi katulad nung gobyerno nito. Di ba? Yan. Tuloy. ito kontra droga, dapat ay ginawang target ang malalaking supplier at hindi inubos ang mga maliliit. Dagdag pa ng kongresista. Kita nyo? Oo nga, dapat yung malalaki. Yung malalaki, yung maliliit, kukuha lang ng supply dito sa malalaki. Tsaka ititingi-tingi. Yung malalaki, mga kababayan, ang nangyayari, ito yung nagsusupply ng mga maliliit na pusher. Yung po bang mga maliliit lang, mga sachet-sachet, ganon. Pero mga kababayan, bakit ang pinagtataka, yung po ang inuna, yung mga maliliit. Yan po yung ginawang sistema ni Digong. Tuloy. Magbibigay ng kritikal na oportunidad ang ICC upang suriin kung paanong ang drug war ay hindi lamang tungkol sa patayan kundi isang financial network na nakinabang mula sa drug trade at money laundering sa pamamagitan ng Pogo. Naku, grabe mga kababayan. Yung Pogo, kasangkapan din pala ng di umano'y ginawa nilang negosyo sa droga.
Kuni-konekta mga kababayan. Ha? Oh, droga, pogo. Kita sa pogo, ay kita sa droga, ipapasok sa pogo. Para nga naman, paglabas sa pogo, malinis na to. Parang washing machine mga kababayan, yung pogo na tinayo. Opo, nagigets po ninyo? Oh, yung pera na kinikita sa droga, ipapasok sa pogo. Paglabas sa pogo, malinis na mga kababayan. Dahil kita na daw ito ng pogo. Galing, no? Galing na. Talaga si Digong eh. Oo, wais to sa katarantaduan eh. Oo, matindi, no? Sige tuloy. O dito, isinusulong ng Quadcom ang domestic criminal charges laban sa mga naibunyag sa pagdinig upang matiyak na mapapanagot ang lahat ng financiers, enablers at protectors ng illegal drug trade. Nako. Sa investigasyon noong Disyembre, ipinresenta ni Antipolo City Representative Romeo Acop ang testimonya ni dating Police Intelligence Officer Colonel Eduardo Asierto na nagbanggit sa pangalan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bato de la Rosa at Senador Christopher Bongo. Ala kayo! Grabe! Bongo! Bato! Talaga naman, kaya pala. Oo, kaya pala mga kababayan. Oh, di ba? Kita nyo? Kaya pala sila gigil na gigil. Kaya pala sila galit na galit. Ano po? Dahil nga sila'y nanganganib. Oh, kita nyo mga kababayan ko? Kaya nga etong dalawa na ito, sigurado mga kababayan, mamatay man itong matanda na ito, gagamitin pa rin nila yan. Hello? Tinuturing umanong integral personalities sa pagprotekta sa illegal drugs network sa Pilipinas. In the heart of Grabe, no? Ginawang negosyo talaga yung droga daw ni Digong, mga kababayan. Ano? Matindi, no? Oh, sasabihin na naman ng mga DDS, wala naman kayong ebidensya dyan, eh. O, edi, antayin ninyo. Di ba? Oh, antayin ninyo. Di ba? Ito naman gaya-gaya ka ng muntik ng maging Mike Cervera yan, Mike Cerveza! Oo. Shoutout sa'yo, Ikaw lang isa-shoutout ko ngayon. Di ba mga kababayan? Matindi. Oh, sasabihin naman diyan, oy, wala. Sinisiraan lang yung mga Duterte, mga kababayan. Kasi kailangan nilang siraan kasi tatakbong presidente si Sara. Oo, si Sara matalinong tao yun eh. Kita nyo mga kababayan? Sa sobrang pagdodroga ng mga DDS, mga kababayan, baliktad na ang pag-iisip nila. Yung may saltik, yung may sayad, yung baliw, yun na yung matalino para sa kanila. Nakukuha nyo ba? Ako'y napapakamot na lang talaga. Ay, biruin ninyo mga kababayan ko. Iyon ang katwiran ng marami dyan. Tandaan ninyo. Oh, meron nga akong kakilala. Oo, meron akong kakilala. Kilala rin ni Jen Angeles eh. Ang katwiran mga kababayan eh. Wala, hindi totoo lahat yan. Kahit kay Kibuloy, gawa-gawa lang yan. DDS mga kababayan eh. Bahala ka sa katwiran mo. Oo, wala akong pakialam sa'yo. Diba? Pero ayaw nila maniwala. Oo, na talagang nagawa ito ni Digong. Our beloved Boss Mike Cervera!